Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence. Ano ba itong bagong pasabog na di umano'y sinapak daw sa Amerika si Maharlika? Talaga? Talaga? Sinapak si Maharlika sa Amerika? Yan ang ano do pinapakalat or chismis or totoo nga ba ito? Hindi pa naman nagsalita si Maharlika. Pero pinag-usapan ito sa mga bashers ni Maharlika na sinapak daw si Maharlika sa Amerika. Ay talaga ba? Kung sinapak si Maharlika, sana nag-bulging-bulging na yung mata ni Maharlika. Di ba? At ito pa kabipig. Nung una, parang deadma pa tayo sa video ni VP Sara at Amy Marcos talking about may duguan sa Peninsula Hotel. O if you're naalala that video, pinag-usapan talaga yon nung kasagsagan ng yung kasagsagan yun ng issue na si Amy Marcos ay kailangan ng tawag dito na i-endorse ni VP Sara and so on and so forth, 'di ba? Pero parang binalikan ng maraming Pilipino ang video na iyon at parang nirelate nila sa insidente ni F. Eliza Marcos. Alam niyo naman ang mga netizens, di ba? Hanap-hanap talaga ng mga ebidensya. Pero unahin natin itong istorya na si Maharlika daw ay sinapak sa Amerika. Nako, ito kabibig ha. May nakita akong post dito na talagang nag-react si Edwin Hamura sa chismis mga kabibig. O ito ha. Meron kasi nag-post na there's supposed a video going viral. Sinerch ko ang video going viral na sinapak daw si Maharlika sa Beverly Hills. Care to share it here. So, hinanap ko yung video. Wala pala kabibig. We don't know later on may lalabas na video. Pero, si Edwin Hamura o Jamora, talagang as in, nag-post. Nag-post siya at tinawanan ang issue na ito. Sabi ni Edwin Hamura, fake news. fake news pala itong sinapak si Maharlika. Blogging en route to Las Vegas. Oh please, sinapak daw si Maharlika sa Beverly Hills. Talaga lang ha, sabi ni Edwin ha, you don't know this is United States. Not the disunited fantasy islands of Jolipinas, right? Ay, oo nga, no? US yun, Pilipinas dito. Iba yung government sa US at sa Pilipinas, of course, di ba? Yun, alam mo naman, isang malaking, for example, kaguluhan like this sa Paakan is obviously 911 or either marami ding police cover din yan ng media. Sabi ni Edwin Hamura, in America, you don't just go around throwing punches like it's a barangay basketball court and expect to walk away on Facebook famous. Oh. You lay a finger, especially on someone's buttocks, SPF protected, heavenly moistured face, and you're not just getting a sapak back. You're getting a full SWAT welcome, a low suit the size of your fake clout, and possibly a cameo on Dateline NBC. So ang sabi ni Edwin Hamora, kung may sapakang nangyari or nanapak ka sa isang tao sa US, obviously, SWAT na ang kalaban mo. Full SWAT or else magkaroon ka ng lawsuit. Kakasuhan ka. Knowing kung kakasuhan ka sa Amerika, nako, delikado na yan. Iba yun. Hindi ka tulad sa Pilipinas sa pwedeng below the table. Sa Amerika, hindi yon, di ba? Or maging headline ka. headline ka sa NBC. Di ba nakakahiya yun? Kung may nangyayaring sapakan sa Beverly Hills, darling, hindi chika yan. That's breaking news. As in helicopter coverage, aerial zoom, and a mugshot ready for your next Skiffy Choose merch drop. Ano ba yan? But since wala, stop treating California like a Tondo set with no legal consequences. Oh, baka ang totoo, nasapak lang ang ego mo sa real world irrelevance.
Next time, bago magkalat na guni-guni ng guni-guni, try googling Assaults Law USA para di ka magmumukhang talunan sa spelling bee ng facts. Okay? At Jerry Javier Jr. Oh. This is America. You can just hurt people like that or you go to jail. Sabi ni Jasmine Romano. Itong komento ni Ham. Cheapest news. Maharlika Sapakan. Ano ba naman yan? You cannot even touch a person without permission in United States. Sabi ni Rick Mirafuentes Matosinius. Oh, yun pala sa US, no? Kumpara sa Pilipinas, sapakan kung sapakan lang, kung pwede na. Ito. Mother Dragon, magpapasapak, di alam ng karamihan, pag umalis yan, my Navy SEAL bodyguards, stop your hypocrisy, darling. Baka ikaw ang masapak niya. Ito pa. Knowing Maharlika, baka ngud-ngud pa siya ni Palangga at merong bodyguard si Maharlika. Oh, yaman ni Maharlika, may mga bodyguard pala tapos sasapakin lang, 'di ba? Ito, kahit sang foreign country, pag resident na doon, kahit gaano nyo pakayaman, kada isang daliri ng sapak, may bayad yon. Di pa kasali ang kulong. Ooh. Ginagawang mangmang mga Pinoy nito na nakapag-abroad. Tama mga kabibig. Diba? Pang fake news talaga to. Asan yung video kung totoo? Hindi sana pinost niya muna bago siya magkuda. Oh. So yun kabibig ha, fake news pala yung sinapak daw si Maharlika. Hindi pala totoo yun. Ako, itong mga taong ito, no, para lamang masira ang pangalan ni Maharlika. Kung meron ba talang sapakan, i-post yung video. Baka si Maharlika ay magsusut. Sinapak daw. So, it means yung si Maharlika sinapak ng tao. So, posibleng magkaso si Maharlika sa tao kasi sinapak sa US pa. Diba? Ay, nako. So, ito ang next itong pag-usapan. Itong video noon ni VP Sara at Amy Marcos na may pinag-uusapang duguan party. O, ito kabibig ha. Manood tayo sa video na pinag-uusapan ito noon at bumalik naging trending ngayon. O, ito. Ito yun, o. Yan, o. Why did you disappear? About Margie and Tony. Bakit? Kasi nakita niya yung kip sa ay, oo! Grabe! In-invite kayo sa akin. Nangyari yan sa akin, di ba? Tapos nandun kami sa peninsula, dali-dali ako. I met so many people talaga. Tapos, ay, mo na sa hospital, ginagayon ko siya. Tapos sabi, ay, wala yan, ganyan. Tapos kain siya, kain, puro mga dugo. Gross! Ay, dito na kayo pa kayo. Oh, yes. Ano ka rin na yun, ka naging girl. Yeah, ngayon. Sorry. Ito for protection daw. Ito for... Excuse mo na kung Para daw ako kung future. Iwan mo muna kami. So ano yung sapakan, 'di ba? Ito kasi ang storya, ito ang script ha. Basahin natin ang script ha. Senator Amy confirms that she witnessed some people bled their noses in Peninsula Hotel. She related this experience during her visit with VP Sara in Davao City. This 1 minute plus live video is vital. Many people have made allegations that people close to the president, Amy's brothers, use illegal substances. This can be alleged due to a long-held theory or allegations by the president's critics. Here is a draft transcript of the live video. I tried my best to transcribe there, may be errors. Amy, maikwento kami about M&T kasi nakita niya kay S, dumudugo yung ilong, grabe. Sara Duterte, ay, oo, di ba in-invite kayo ni Lisa? Ate girl, tumatango. Nangyari din yan, na-invite din sa akin Isang beses or twice na tapos, andun kami sa peninsula. Dami-daming tao, so many people talaga. Tapos sabi ko, pointing to her nose, uy, bakit ganyan? Ay, dalhin na sa hospital. Tapos ginaganyan ko siya. Tapos sabi niya, hay, wala yan. Tapos kain sila ng kain. Puro mga dugo ang ilong. Gross. Senator Amy Marcos
recounting witnessing people with nosebleed at the Peninsula Hotel, hinting on possible drug use linked to allegations against yun mga kabibig, ni Bongbong Marcos. Nosebleed mentioned in the video aligned with cocaine use symptoms as a 2024 Recovery Village article confirms snorting cocaine can cause nasal damage and frequent nosebleeds through a medical grade cocaine is used to typically to treat as in controlled settings. So yun ha, from taga Pangmulat. Ito ay post na taga Pangmulat. So yun kabibig, yun ang chika. So sabi ng iba, halo, baka ito related din sa issue. Mga kabibig, ang daming mga issue ngayon, no? Ang daming mga istorya sa baol na hinuhulog-hulugkat, tawag dito, hinihimay-himay ng mga tao to further understand the situation right now. Pero, ang Malacanang walang pakialam na ngayon eh. Busy si F. Eliza Marcos sa Saudi Arabia. Sabi ba nga niya, excited na siya mag-meet and greet sa mga OFWs. Wow, ang galing naman ng ating FL, di ba? Pero sabi ng iba, para yatang natabunan si VP Sara. Para yata yung trabaho ni VP Sara ay ginagawa na ni Liza Marcos. Ooh, grabe naman yung ibang mag-message, di ba? Pero ako, kung gustong gawin na yan ni Liza, gawin niya in her own pocket. Di ba? Huwag lang pera ng gobyerno. Kung pupunta siya sa Saudi Arabia, sumakay siya ng private plane but make sure pera niya. Hindi pera ng gobyerno. Wala naman siyang posisyon sa gobyerno, di ba? Hindi naman siya pwedeng mag-working visit kasi hindi naman siya nagtatrabaho sa gobyerno. Di ba, kabibig? Yun ang sabi ng ilang mga netizen. So yun lang kabibig. Tapos itong Maharlika sinapak sa Amerika, I don't believe on this. Basta walang video. At hintayin natin mag-live si Maharlika kung totoo lang may sapak ang iyang pagmumukha. Diba? Kung sinapak si Maharlika, naku, yan. Pwede nang magkaso si Maharlika kung sino man sumupak sa kanya. Pero I believe na kung may sapakang nangyari, news yan. Full SWAT. Sabi nga ni Edwin Hamura, full SWAT yan. Oo, hindi naman wag nyong itulan ang Amerika sa Pilipinas. So yun lang kabibig ang ating Daris Libak-Libak for today. Ano ang iyong komento hinggil dito? Grabe, ang daming mga chismis, no? Hindi pa rin natatapos itong Liza Marcos, Paulo Tantoco, tapos si Maharlika, si Pacquiao. Ay, nako. Kailan matatapos ang mga chismis na ito, mga bibig? Chika-chika, mga kabibig. Ay, so yun lang kabibig ang ating Daris Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe, ano ba kaya ang ating latest? No, marami pa kabibig. Babalik ako later ha sa mga latest trending news. Nako, yun lang kabibig. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Kumusta ang mga buhay-buhay nyo? Work lang tayo. Laban-laban para sa pamilya natin. Kasi ang Pilipinas mahirap. Wag mo nang umuwi for good ha. Hindi pa kaya. Kasi wala ka talaga makikita tapos sa Pilipinas. Gutom, mapimaya aabutin mo. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.